God. You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Sing it again. And you make me lie down in green pastures. Apostolic job. Sundo ng apo. Hatid ng apo si Papa Bot. Ay, malamig ang umaga, December, makulimlim ha, December 3, 2024. Makulimlim. Kagabi early morning yata, grabe ang ulan, ang lakas, buhos na pa, ang galit na galit. Parang puno na puno ang langit talaga ha? So yun ang buhay natin sa mundo. Papa Bot ito. This is your Papa Bot. Walang kwentang tao si Papa Bot. Kaya advice ko, pag may video ako, just close your eyes. Do not look at the video kasi parang malilito kayo. Just listen. Hindi kagaya ng ibang vlogger na pinupost kung anong nasa nakukuha, nakakapture ng camera. Sa akin hindi. Kunin mo yung essence kung anong sinasabi ko. Oh, in times na eh. In times. Oh, ano lang, yung paalala lang kasi baka nakalimutan natin na may lumikha sa atin eh. Sabihin ko sa inyo, anong sasabihin niyo pag may balita ang may namatay sa isa sa atin? Sabi natin, oh ganun? Ha? Ganun. Mga reaction ha? Minsan sabi natin, bata pa man yun. Minsan, sabihin natin, kawawa naman. Untimely. Diba? Various reaction. It boils down to ganyan talagang buhay natin. Kaya paulit-ulit ko dito sa vlog ko, grateful tayo. Grateful tayo. Kaya nandito si Papa Bot. Nag-i-explainan tayo about health. Pambungan ko kanina, malamig. Kasi may allergy ako sa lamig. Makita mo, naka-warmer ako. Naka-warmer. May bakasyon. Lahat ng bakasyon ko, sabi ko, wag na. Napapagod ako mag-prepare ng warmer. Kahapon, nandun kami sa kabilang city. The other day. Ito, mga warmer ko. Yan nakakahiya nga eh. Gloves. Pambalot ng liig. Pambalot ng kamay. Ayan, para sa liig. Ano pa? Ang dami dami. Kasi pag na yan, warmer yan ng forearm. Warmer ng forearm yung ganito So sabi ko, tingnan mo yung laman. Ang dami niyan yan, gloves. Another gloves. Kita mo? Ito full face mask. Yung mata lang nakikita. Ang gulo. Sabi ko sa mga companions ko, iwan nyo na lang ako dahil burden ako sa grupo. Sabi naman ng mag-reaction, kung maiwan ka, maiwan si mama. Maawa naman ako na wala ako sa bakasyon.
Ay na lang. Kaya to God be the glory na lang, nabuhay tayo. Hindi biro-biro ang mabuhay sa mundo. Makinig muna kayo ng music, ha. Isara ko muna yung aking palasyo. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet. You let me watch for you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Play it, Harlan. Sing it again. You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet. Buti na lang mayroon akong ganito. First time ko nag-travel na hindi ako gumagamit ng full face mask. Dati-rati pag nasa front seat ako, lamig ng sasakyan. Lamig ang aircon. Mabuti na lang kung may aircon sa likod, okay lang. Dahil hindi masyado mainit doon sa likod. I-off ko yung window ko sa harap para sa akin. O minsan walang blower sa likod. Talagang bubuksan natin ng harap. Hindi ko kaya. Ang implication nito, dahil reflection ko ito ng tao eh, kung paano natin na ma-manage yung ating sarili. Nabubuhay kasi tayo na may hangganan. Ang reflection ko sa mga tao na parang walang hindi nagre-respeto sa ibang tao. Alam mo, pag nagkurakot ka, nagnakaw ka, wala kang respeto eh. Maliban pa sa parang greedy ka, lalong-lalo na sa mga politicians. Walang respeto eh. Hindi naman tayo tatagal sa mundo eh. Kaya nga, pabalik-balik akong sinasabi, you ponder upon, mag-reflect kayo sa sinasalita ng Holy Bible. Yung nakasulat dyan. Nakasulat dyan. Kasi totoo na yan. That's the first, last, and the final word of God. Respetuhin natin yan. Kasi pag hindi tayo dumikit sa Holy Bible, wala man mangyayari. Oo. Kasi sa Holy Bible kami yun. Ito mukha namin, oh. Biro lang. Tingnan mo naman ang mukha ni Papa Bot. Hindi ko man alam. Lumaki lang ako sa baryo eh. Ganito mga kamag-anak ko. Lola ko ha, mother ni Papa. Ang lola niya, Osminia. Bali ang great grandmother Osminia, hindi ang lola niya talaga. Ay hindi, mali. ang mother niya Malinaw, ha? Ang lola niya Osminia, di malapit. So may dugo tayong royal.
Parang ano yan, Hispanic blood. Ang sa nanay ko naman, sa tatay ko, kanina nanay yun eh. Sa father ng tatay ko, from Danau, Cebu. Kamag-anak ng Duterte, dalawa ng presidente. Kamag-anak namin, Danau, Cebu. Doon na naman sa nanay, sa mother side ko, Dao Capiz. Kayo na lang maghalongkat kung sinong presidente sa Panay. Joke lang, joke. Ang ibig kong sabihin, mayroon tayong pinagmulan. Mayroon tayong pinagmulan na genes. Yan. Kung maniwala ka sa hindi, may pinagmulan ka rin. Yan. I-value mo yan. Huwag kang matakot. I-value mo na nabuhay ka dahil sa mga genes na minanam mo sa mga lolo mo. Kaya nandyan ka ngayon. Naintindihan mo? Tapos nung pinanganak ka, nawala ka sa landas. Inuna mo na yung makamundo. Parang wala kang utang na loob. Lalong-lalo na ngayon, mga panahon ito na may pwesto ka, suriin mo muna kung saan ka galing. Kung saan ka galing. Hindi lahat binigay sa iyo kusa. Hindi lahat. It might be from the help of your friends and people around you. Kaya nung nangyari sa politika ng Pilipinas, ginamit yung Duterte para manalo ang Marcos. Anong nangyari ngayon? Parang binabastos na nila yung tumulong sa kanila. Ipatalsikin ang Vice President. Oy! Okay kayo, budol-budol kayo Budol-budol movement, BBM. Joke lang, joke. Yan. Nagne-negotiate lang tayo sa farm road. Okay? Ito ang buhay ni Papa Bote. Dito lang ako dumadaan dahil maraming green pastures dito eh. Ayan berdeng berde, sign of life. Kaya hindi kami insecure pag nasa Philippines kami. Fertile soil. We can plant almost anything to feed us. Kasi kung walang tumutubong tanim, wala tayong pagkain, patay tayo. Balik tayo sa gratefulness. Pag may tumulong sa'yo, magpasalamat ka, huwag mong traidorin. Ilagay na lang natin kaya sa deadly sin ang traitor. Maliban sa greed, maliban sa walang respeto. Kasi pag walang respeto ka, pwede ka magnakaw. Diba? Nandyan sa 10 Commandments, thou shall not steal. Nagnakaw ka dahil wala kang hiya, wala kang respeto. Hayaan mo na. Just close your eyes, makinig kayo I-explain kung bakit saan tayo galing. Mayroon tayong sinasabi na pinagmulan. Ang pinagmulan natin ay the same sa atin, tao. Ang maganda lang kasi medyo advanced na ngayon. Ako nga pinanganak 1950s. So 66 years old na ako ngayong buwan. Medyo advanced. I don't know. Ang mga lolo kasi natin, may angking talino din sila And going back thousands of years yung gumawa ng mga pyramid, mga lolo natin yun. Kung naniwala kayo na Abraham ang pinanggalingan natin, talagang ang mga architect noon yung gumawa ng mga sa Babylon, kay Nebuchadnezzar, mga lolo natin yun. Ang talino nila, talagang grabe ang
ang specification ng kanilang ginagawang project. Mga castles, ano pa yun, mga pyramid, grabe ang paggagawa. Baga yan ang sinasabi ko na matalino talaga ang ninuno natin kasi tao eh. Hindi naman yan galing sa stars. Hindi ako maniwala. Oh. Galing yan sa isang utak ng tao. Ngayon advance tayo. Grabe advanced technology. Akalain mo kahit cellphone pinapasabog nila. Kahit handset pinapasabog nila. Oo. So may pinagmulan tayo na tao. Ano naman ang explanation bakit lumabas tayo? Balik tayo sa cradle. Yung kuna. Kung saan yung baby nilalagay kung maliit. Nung maliit pa tayo. Sa kuna, di ba? So doon ang cradle. Doon galing sa Middle East, sa Israel tayo galing. Sa sinasabi ko, kung saan yung galing si Abraham sa Middle East, doon galing ang civilization natin. Hindi ko na alam kung sino pang hindi galing doon, ha. But sure ako, doon tayo galing. Hindi ko na malaman kung bakit for thousands of years lumabas tayo eh. Ang sa akin lang, lahat tayo tao. May guide tayo kung paano maging civilized dahil sa mga supernatural event na from God, nagpadala sa message. Sandali, crossing to, ha. Yun ang guide natin, yung Holy Bible. Kasi nakasulat kung hindi yan isinulat, saan kaya tayo ngayon pupulutin? Wala tayong guide. So parang magkapakapatay sa dilim, ha? So may Holy Bible, for me, sa discernment ko, analysis ko, kinukopya, ha? Plagiarism. Lalong-lalo lang lumabas yung Quran. Peace be upon that book. Kopya. So ginagaya din ng mga Buddhism yan sa mga Hindu dahil nakasulat kasi matalino yung tao. Lalong-lalo na self-proclaim ka na propeta ka, matalino yung tao. Matalino din yung mga scholars. Going back, may isang tao na pinanganak. Pero yung kapanganakan niya na predict or na prophesied mga thousands of years ago. Thousands of years before. 2,000 years palagay natin. Na may ipanganak na anak siya dahil God ang nagsasabi. God yung galing sa angel na mga message, yung mga burning bush. Nagsasalita mismo ang Holy Spirit, ang angel sa tao. Itong tao ito, ipanganak siya. Laman siya ng Diyos na gumawa sa atin. Yan si Jesus Christ. Kasi kung pinalitan mo at papalitan mo ang Holy Bible, magkakagulo talaga. Kaya ngayon ang nangyayari, oh my goodness. Grabe ang deception na makikita mo talaga na maling-mali. Ha? Puro Muhammad ang kanilang batayan ng kanilang peace be upon him. Grabe ang kanilang pagsamba. Tapos nag-create pa sila ng another god, Allah. Balikan natin yung history. Nasa Holy Bible, sa Old Testament, sa Torah, may mga tao talagang lalabas na fake. Ang dami. At
na follow up yan sa New Testament, sa Revelation, marami talagang lalabas. Nung nawala na si Jesu Cristo 2,000 years ago, ayan, nagsilabasan ng maraming propeta, gumawa ng simbahan, nagkagulo tuloy. Yung iba nagsasamba sa mga saints na patay. Yung tao na patay na hindi buhay. Di ba namatay si Jesu Cristo? Naniwala naman ako diyan humble eh. Namatay, nabuhay. Siya daw ang daan. Doon tayo na maniwala dahil buhay siya. Oo. Katawan siya nang gumawa sa atin. Nagkatawang tao, ayaw nyo pa rin maniwala, kaya ang gulo. Tingnan mo ang Middle East ngayon. Nag-prepare sila ng maraming armas para patayin ang mga Jewish people dun sa Judah, sa Israel, sa Jerusalem. Patayin. Bakit mo patayin yan? Kamag-anak mo yan. Dahil sa propeta nyo. Napabayaan kasi yung Holy Book, yung Holy Scripture na yan Parang walang kumontra. Ngayon may kumukontra na. Si Papa Bot. Mag-explain lang po ako. Wala akong ibang lakas no? Walang may nag-uutos sa akin Nobody, Papa Bot is nobody. Nagsasalita lang kasi vlogger. Vlogger. Kayo naman vlogger. Ayaw maniwala sa akin. So it's time not for me to rise, no? Not for me to shine. No. Matagal na po ito. Alam mo, prangkahin ko kayo nung ang first theophany ko 1966, something weird that one, the middle of 60s. Sabi ko nako. Iniisip ko na nako, iba-ibang klase to. Kaya lang napababayaan ko, hindi ko kino-consider na totoo. Basta nandyan lang sa back of my head. Tapos ino-observe ko yung government. Pamamalakad, marami, mapatayan, may gira. Sabi ko, wala to. Hindi maganda ang nangyayari sa mundo. Kako. Hanggat 1970s. Mas lalong nagkagulo dahil nandyan na yung tauhan ng Lolo Muhammad natin. Nagkagulo na. May Diyos di silang sarili. Oo. Hipokrito din ang dating. Marami silang pinagbabawal. Sir, Ma'am, Honorable, hayaan mo na yung mga Christian yan. Hindi yan sila Christian Pag naghuhubad yan, nudity, nude, yung naghuhubad ng bastos na mga picture, pornography, hindi yan sa Christian. Wala yan sa value ng Christian. Huwag ko na maniwala. Magkasangga tayo, meaning partner tayo dyan. Mga blasphemous na mga gagawin. Hindi yan tama, hindi yan sa Christian values, wala yan. Kaya sabi ko, makinig na lang kayo sa mga preachers ng evangelical dahil sila ang nag-digest. Sila nag-explain talaga ang nakasulat sa Holy Bible. Yung ibang religion kasi dyan, palagay natin, Roman Catholic, no? Peace be upon that religion. Hindi naman pag nagsisimba ka, hindi naman nakikita yung ang pag-explain ng mga word of God doon sa loob ng Holy Bible, kundi ritual, every time ritual hanggat center of attraction na naman yung nasa pulpit, hanggat doon sa pinakabatikang leader nila. Parang hindi ako solved. Kulang sir. Kulang. Kaya sabi ko, itong evangelical talaga nagka-dissect ng Bible mas ina-explain, tapos ina-absorb. You practice what you read, di ba? You practice what you say, di ba? Parang ganon yun. Grabe naman tong sasakyan ng gobyerno. Wrong parking. Bullying yan, bullying. Grabe, pag government vehicle wala talagang respeto. Ay, yung iba pinapahirapan yung mga tao, kaya nahihirapan ako mag-explain about yung mga ng politiko ugali ng politiko. Yan, nakita nyo na ang history natin. Hindi pinapractice. Makinig kayo sa mga pastor,
mula kay Billy Graham. Marami yan sa YouTube. Sa technique sa YouTube, mag-apply kayo ng premium para walang advertisement. Applyan nyo yung premium. Yan, 100 plus lang eh. 100 pesos per month lang yata yan eh. So wala ka nang advertisement, mag-i-enjoy ka na sa YouTube. Kaya kung nandito ako sa nagbablog ako, pakinggan nyo. Kasi i-reflect natin ang health natin na hindi tayo tatagal sa mundo. Marami tayong sakit. Kahit na sino ka pa, anong legacy maiwan mo? Di ba? Anong legacy maiwan mo? Corruption? Buaya? Crocodilism? Crocodile? Grabe kayo, believe ako itong nakakasama eh. Sa mga leader natin, dapat kasi parang may mga kulang din. Nagsisimba, pero kulang. Tinimbang ka ng tao, kulang. Yung iba naman ayaw talaga magsimba. Iba ang Diyos nila, pera, posisyon. Ngayon, ang tanong, anong iwan mo sa generation mo? Buti na lang nga si Apo Lakay nandun na sa libingan ng mga bayani, tinulungan ng Duterte. Di ba? Tinulungan. Ito naman, sundot ng sundot. Bagong Coronadal, sundot ng sundot. Dandahan naman, sir. Alam naman sa gobyerno kayo, malakas kayo, hari kayo eh. Hari kayo. Yan ang feeling nyo. Grabe ito mga nasa posisyon. Ayan. Yan, anong iwan mo sa ang legacy? Ang iwan mo sa mundo. Di ba? Pag nanakaw, wala yan. Yung pambungan ko kanina, allergy. Maraming sakit ang tao, sir. Marami. Kung walang sakit, walang doktor. Tapos, kanya-kanya, doon sa clinic namin, ang dami. Yung parang arthritis. Yung arthritis, halos hindi makalakad. Nagpupunta doon. Yung nabulunan, natinik ng isda, natinik ng buto ng andito na. Andali, andito na si Madam. Kaniyot lang kaniyot. Naman, suman. Yeah, okay. Naman ko din, tuyok lang ko tuyok lang ko kaniyot. Okay, sandali lang. Kadit lang, matuyok lang ko. NIA, National Irrigation Administration. Yung aking advice wala matatapos tayo kahit na ano pang sabihin mo. Maraming sakit talagang dadapo sa tao. Ako ilang beses na ako na-opera, major. Ang daming beses na akong inopera. Talaga. 'Di ba? One time nagka-Bell's palsy ako late 70s or early 80s yata. Naparalyze to kasi nalasing. Yung nalasing yung nakatulog ako sa sala, yung armrest na kahoy, dun ang unan ko dito. Nakaunan ng ganyan May facial nerve ito from the brain, nagsusupply sa muscles ng face. Nako, Bell's palsy, yung paralysis of one side of the face. Wala. Worried na ako kasi gano'n wala na, weak na yung muscle dito sa kanan. buti na nagamot ni doktor sa Cebu Institute of Medicine yung clinic niya Chinese.
Prednisone. Ilang milligrams ba yun? 5 milligrams 3 times a day times 1 week. 2 times a day times 2 weeks. Once a day. Ganon. Times 1 week. Then every other day times 1 week. Gumaling. Kaya lang may residual eh. Yung aking right side medyo weak. Medyo malaki siya kaysa hindi mahalata kasi gwapo. Naparalyze ako. Hanggang ngayon may acid peptic disease. Yung terminology na may ulcer. Yeah, may ulcer. Kasi student, nagbibisyo. Lahat ng bisyo halos. Pero hindi pang bababae. Mabait ako eh. Oh, ganun. Nako. May bisyo. Tapos nag-anesthesia. Na stress ako, na stress sa trabaho. Oh. Kaya grabe ang nangyari. Oh. Ito na. Nandito na eh. Dali ha. Patabi tayo, tabi. Ayan na naman yung mga motor na walang driver oh. Iniiwan na naman oh. Paano ka makapag-parking dyan? Mag-pick up lang na naman sana tayo eh. Yeah. Dito na. Yeah. And then you have a star? I see your star. Star, finish your Where's your eating star? food. I Go. did my meal. You finish your milk? Wow. And very good. I did drink the milk in school. In school. Why is there teacher? Teacher. And there. In there. And then you have a star because you finish your milk? Wow, good. Sino nag-iyaw? Sino nag-iyaw? Sini teacher, finish your milk kag You finish your milk and? kanin. Oh yeah? May construction. Asa mo ni Agi gani ha? Dito sa ano dok, parang sa ano yun. Dito, tingin agad ni dok. Atong may pag-ibig na may construction? Hindi, sa KCC Milaso. Wala siya. Kanang Udi na, Udi. So diretso mo. Oo. Nice one lang. Wow, so cute. Ayan. Nice one. Okay, patuloy natin yung ating vlog. Nandito na si Ate Michelle eh. Yan, ang pinaka number 1 fan, no? Lahat ng vlog natin yata, andyan si Ate Michelle eh. Swerte itong batang Michelle na to. Sikat to eh, buong mundo. Pero mabait to eh. May mga pagsubok tayo, di ba? Health naman to ah. Ako, ang daming sakit, no? Pero lo and behold, normal ang pag-iisip. Kasi pag wala tayo sa tamang pag-iisip, hindi na tayo makagawa ng mga bagay-bagay na medyo ma-enjoy natin yung ating buhay. Ganyan. Mga simple things lang. Yun, dahil blessed tayo na healthy tayo, di ba? Kahit paano healthy, di ba? Ganun lang yun, simple lang buhay. Don't make it complicated. So grateful tayo. Yung sinasabi ko kanina, ano ang iwan mo na legacy? Sabihin ba ng tao na on this, yung mga lapida. Lapid. Itong tao na matay. Marami siyang hidukay. Kayamanan ng kanyang kalululuhan at mga tatay ng kanyang mga tatay. Mabuti na lang yon kaysa nagnakaw ka. Kung pag may minanakaw, mas okay kaysa magnakaw ng kayamanan ng iba. Yan. Corruption. Ayan. Ay, doon tayo magdaan sa walang traffic. Yan, dito tayo. May
Busy sila oh. May construction sila eh. Gani, gaano ang ano? Yeah, okay na. Ay, Bago mag-ano. you're Babay, sleepy. nagpapatingin, Oh, Ayaw you na open pumapagdaan. you open the gate, you open the gate. So you have a star. Why do you have a star? May I see? Why? Because I finished my meal. You finish your milk. Very good. So you will grow big. Okay? Ang tubigan mo, Ay. di ba? Ah, oo, sa BYD. Ah, sige, thank you. Inyo man yung kirmo sa bali lang. Okay, sige. Kaya mga pig. Oh, Lola, Naida. Oh. Wow! Say thank you, Papa Bot. Thank you. Thank you, Papa Bot. Love you. Bye, Papa King. Kiss, kiss. Someone was in the front. Korean love, Korean heart, Heart. Heart. Korean heart, Korean heart. Korean heart. Korean heart. Wow. Thank you, Dog. Okay. Yan, i-wrap up natin ang ating talakayan ngayon. December 3, 2024. Papabot. Si Papabot, walang kwentang tao. Yan. Walang sinasabi yan. Oh. Patapo na yan. Love you. Hindi, nandito lang ako para mag-guide. Dito lang ako para mag-guide. Yung guidance counselor with letter S. See? Wala ibang vlogger na makapaghatid ng magandang balita, ano? Ayaw nilang Holy Bible eh, ayaw nilang banggitin eh. Oo. Kasi halos lahat sa atin parang ungrateful, no? Para hindi tayo masaya. Pag binanggit natin yung Holy Bible, hindi masaya. Hindi masaya, parang we don't consider the Holy Bible as the very important and integral part of our life. Yun, grabe yung baha dun sa lower na Doña Lourdes. Yun, ay, hindi pwede mapasok ng tricycle yun. Oh, kaya maghunos dili kayo. Anong iiwan nyo sa future generation? Hanggang ngayon nagkakagulo eh. Ha? Nakita mo yung apo ko dito? Ano ang iwan natin na legacy natin para sa kanila? Wala. Ha? Kung ipairal natin na sabi ng propeta, ito ang susundin, itong sinasabi, siya na ang Diyos, lahat ng propeta ay Muslim. Okay lang naman na sir, wag lang tayo magpatayan kahit na Muslim lahat. Sabihin nyo lahat ng propeta ng Holy Bible Muslim, okay lang sir, okay lang. There's no problem about that. Okay. Ngayon, ang tanong, ang tatay at lolo ni Prophet Muhammad, peace be upon him, Muslim ba? Sigurado kayo? Kasi sa kay Prophet Muhammad yan galing ang term na Muslim. Pati yung invention of another God na pinakamataas at lumikha sa atin, wala namang problema yan. Huwag lang tayo magpatayan. Kasi pinalabas nyo kasi hipokrito na paniwala yan hanggang ngayon. Nagkagulong mundo dahil hipokrito. Gaya ng mga politiko, promisa ng promisa. Di hipokrito. Ayuda ng ayuda. Nagkanda hirap ng Pilipinas. Nahiya na ako eh. Nakakahiya na eh. I mean, I'm so ashamed sa ating status. Kinakawawa tayo. Mga alipin tayo sa buong mundo. Wala, hindi tayo nare-respeto dahil dyan sa mga hipokrito, mga tao, lalong lalo na mga leaders natin, mga politiko kuno.
na walang kasalanan ginagawa para sa tao. Ay, para sa pera yan. Nandiyan kayo. Mga Kutong Griezmann. Ay, nako. Wala, anong legacy? Oh. Aside from twisting the Holy Bible, tinitwist niyo yung utak niyo sa kasamaan. Para lang kayo magkapera. So, balik tayo sa pinakamaunang kasalanan ng tao, greed. Kaswapangan. Ganid. Oh, greed. Yun ang una, yung unang kasalanan ng tao, greed. Na magmukha kang Diyos. Kagaya ka ng Diyos pag parang ano yan, feeling of entitlement, yung parang ano ka na, angat. Oh, pag naangkin mo hindi sa'yo, feeling angat. Oh, di ba? Kaya ayusin natin ang mundo. Balik tayo sa Holy Bible. Paulit-ulit ko yan. Wala na yan. Walang ibang solusyon. Walang ibang solusyon. Pag hindi natin kausapin ang Panginoon sa mga sinasabi dyan sa Holy Bible, wala mangyayari. Wala. Kaguluhan lang. Hanggang ngayon, patayan. Dahil utos ga. Utos ng religion na ubusin yung mga hindi Muslim, patayin ang mga Jewish people. Mahilig kasi kayo sa takeover. Takeover. O saan ba pinanganak si Jesucristo? Anong citizenship niya? Ha? Taga Jerusalem. Doon siya namatay, doon siya pinanganak. O saan ngayon ang pinanganak ang propeta ng sinasabi niyo siya na ang pinakalas, ang final prophet? Malayo sa Jerusalem. Eh, bakit nandyan kayo? O bakit nandyan kayo sa Holy Land? Nawala man yan sa Holy Bible. Kung ang gusto nyo mangyari, parang ibura nyo yung Holy Bible na insignificant, corrupt, and blasphemous, lahat na para lang hindi ma-credit ang Holy Bible sa isipan at damdamin nyo. Oh. You create chaos and pandemonium just to deny the truthfulness of the Holy Bible. Oh. Anong citizenship ni Prophet Muhammad, peace be upon him? Anong citizenship? Israelites? Judaism? Sa Jerusalem ba siya galing? Ang Holy Bible nagsasabi na doon na pinanganak ang laman ng Panginoon. Huwag na natin palitan. Oh, magkagulo talaga. Oh, nandoon na mga artifacts, nandoon na lahat. Kung gusto nyo lang palitan para sumanib sa Muslim, kawawa. Yung ibang Muslim nahiya eh. Hi, God bless. Kasali ka sa vlog oh. Yeah, what's up? Yeah, Dubani. Hindi, wala akong kinakalaban dito. Ang totoo lang, wag natin palitan ng Holy Bible. Magka-problema tayo eh. Oh, magka-problema tayo eh. Nakasulat na sa Holy Bible ang history. Ang artifacts nandyan. Nandyan yung mga temples na ginawa ng mga kaluluhan at kamag-anak ni Jesucristo. Oh, kasi kung wala yan, hindi ako maniwala. Anong paniwalaan kung hindi, kasi hindi sinulat? Isinulat kasi kaya naniwala si Papa Bot. Ang Holy Bible ang pinakatama. The first, the last, and the final word of God. Oh. Nakaintindi kayo? Moron yata kayo eh. Oh. Maliit na village to pero may mga siguro 15 million ang gastos niyan. Una ko may 15 million. Wah. Ilang hectares na mabili ko niyan. Oh. Wag dito, masikip dito. Pangit dito ang
drainage. Oh. Lapad-lapad ng Pilipinas, huwag ka dito. Doon ka sa ibang lugar. Yung malapad. Iba yung concept nila eh. Ha? I don't know, baka may business. Kaya ito na, bye-bye na ha. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. And God turns His face to you and give you peace. Manahimik tayo kay Hesus Kristo. Pag walang Hesus Kristo, talagang magulo. Bye-bye. Ayan. Talagang magulo pag walang Hesus Kristo. Paulit-ulit ko yan. Kahit politika, pag walang Hesus Kristo yan, wala. O, sino dyan ang pwede i-promote ko? Kaya tama siguro talaga yung sinasabi ng langit, ang daan papuntang paradise maliit, hindi popular. Maliit. We must pass through the narrow road. Hindi siya biro, totoo yan. Iano natin muna yung ating gate. Ano ito, buksan ang palasyo. Come to the river of life tonight. Oh yes, you will. Come to the river of life. Come and drink freely here. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Draw near and drink of the mercy of Jesus Christ. Oh yes, at the river of life. There is a river whose streams make glad the city of God, the city of God. So come with your wounded or sad. There is a river. Yun. Sana may nakuha kayong, may napulot kayong aral kay Papa Bot ngayon. Balik natin ang Hesus Kristo. Magkaisa na tayo. Apo lahat tayo ni Abraham. Ha? Hinaluan nyo kasi ng propetang Piki eh. Hindi yan, kasi pag binasa mo yan, marami namang katarantaduhang ginawa. Paano ako maniwala dyan? Ha? Hayop sa laman. Warrior. Hanggang ngayon, ang mga tauhan niya, mga terorista. Mabuti na lang nakapag-prepare ang Israelites. Nag-prepare sila na hindi sila matalo. Huwag na natin baliktarin. Ang Holy Land ay para sa mga taga-Juda, taga-Israel, mga Jewish people nandiyan. Huwag na natin palitan. Di ba? Yun na lang, bye-bye na. Bye-bye na. Ingat sa lahat. Love you. Papa Bot ito. Hindi ko na sabi, 1975 inulit ang aking theophany. Hindi ko alam anong gagawin ko. I cannot force this issue to you. Bahala na kayo mag-discern kung anong reflection ko, whether I'm telling the truth or not. Walang nasisiraan ng bait dito. Wala. Baka kayo. Okay, bye-bye. 2 beses ang theophany na dumapo sa akin. Hindi ko naman alam kung totoo yan. But the way I look at it, it's a very strange experience also. Sa akin lang yun, ha? Ibang propeta na, 8 years na, wala pang sumunod sa kanya, nakasulat. Hindi naman ako nagko-convince. Wala lang. Hayaan mo na yan. I will live and die for it. That's all. That's my legacy to you. Peace. Bye-bye.